Praise the Lord at magandang gabi po sa inyong lahat. Sa lahat po na naririto, ang biyaya po ng Panginoon ay patuloy pong sumainyo. At sa ating po mga kapatid na patuloy po na sumusubaybay at kasama po namin sa pagsamba, ay patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. At samahan niyo po ako sa loob po ng mga 2 oras. Hindi, mixi lang. Ano lang to, mga 20 minutes. 20 minutes and 1 hour, mga ganun lang. Yan. So, ang pag-usapan po natin sa gabing ito, handa na po kayo? Praise the Lord. Ay, ang message po natin yan. Oh, teka lang, tumalon. Yan, praise God. Sige po, habang inaayos po. So yung message po natin na pag-uusapan po sa gabing ito ay pamamagatan po nating imagination, the power of positive mind. Yan. Imahinasyon, kapangyarihan ng positibong kaisipan. Alam ko, mga bata pa tayo, marami tayong pangarap. No, kasi ang imahinasyon ay dalawa yan pwedeng positive, pwedeng negative. Pero malaki ang nagagawa nito sa buhay ng isang tao kapag hindi natin lubos na unawaan o nagagamit ng tama ang kaisipang ibinigay sa atin. No, binigyan tayo ng Diyos ng isip, ng purpose ng isip na yan ay mag-isip. Ano man ang purpose niyan Kaya nga isip, mag-isip. Kaya lang minsan yung isip ay hindi natin nagagamit sa tama. No, minsan yung isip ay nagagamit natin sa maling bagay. So yun yung pag-uusapan natin. At sige, habang wala, basahin po natin ang Book of Ephesians, sa Ephesians chapter 1, verse 18. Basahin ko po sa New King James Version. Sabi po rito, "The eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints." Purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon. Tayo po ay sandaling manalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa gabing ito at patuloy mong pagpalain ang aming mga buhay. At patuloy mong pagpalain, O Diyos, ang iyong pong salita. At ang lahat ng inaabot ng mensahe ng iyong pong salita ay dalangin namin na patuloy silang katagpuin saan man sila naroroon. At ang oras at bawat sandaling lilipas sa iyong pong mabiyayang kamay at sa malayang pagkilos ng banal na Espiritu Santo ay patuloy po naming ipinagkakatiwala. Sa iyo po aming Diyos ang kapurihan, kaluwalhatian, walang hanggan, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Purihin ang Diyos. So imagination, the power of positive mind. Yan. Kung meron po kayong Bible or meron kayong application ng Bible sa inyo pong cellphone, yung salita po rito sa binasa po natin na Ephesians chapter 1 verse 18, yung sinabi niya po dyan sa New King James Version, "The eyes of your understanding being enlightened." Yung salita pong understanding dyan, sa Greek word ang ginamit niya po ay dianoia or dianoia. Ang dianoia, yan, dianoia. Nang ibig sabihin ng salitang dianoia ay deep thought or malalim na iniisip or deep mind. So malalim na kaisipan o malalim na iniisip. At yan ay sa literal na salin, ang ginamit ay imagination. Yan, nakuha niyo po? So, dianoia means deep thought or imagination. Yang salita na yan, na dianoia, ay ginamit niya rin dun sa Luke chapter 1, verse 51 sa New King James Version, nang sabi niya ron,
He has shown thy strength with his arm. He has scattered the proud in the imagination of the hearts. So same na ginamit doon sa Greek word, doon sa Ephesians chapter 1 verse 18, yung salitang understanding from the Greek word na dianoia, same din na ginamit sa Luke chapter 1 verse 51 na dianoia na ginamit na salitang imagination. Now, pag-usapan natin ang salitang imagination. Yan, nandyan na ba? Yan, sige. Yan, nakikita nyo po? Dianoia. Yan, from Ephesians chapter 1 verse 18, and then same din po yan na ginamit niya. Yan. Same word na ginamit niya rin po sa Luke chapter 1 verse 51 nang sinabi niya, He has shown strength with His arm, He has scattered the proud in the imagination. Same sa Greek word na dianoia, ibig sabihin ay imagination. Yan. What is imagination? Yan po yung pag-usapan natin. Ano ibig sabihin nito? Now, ang salitang imagination, sabi po ni Webster, kasi mahilig ako magtanong kay Webster pag nag-aaral ako, si Merriam-Webster. Now, sabi po ni Merriam-Webster, it is the ability of the mind to be, to be creative. Yan, bakit parang, sige, dito na lang. So, sabi niya, the word imagination, sabi niya, it is the ability of the mind to be creative or resourceful. Ibig sabihin, ito ay kakayahan ng isip na maging malikhain o mapamaraan. So, yung imagination, lumilikha ka ng isang senaryo o ng isang pamamaraan. Halimbawa, na kapag sinabi ang salitang apple o mansanas, ano ang unang napipicture mo sa iyong kaisipan? Pwedeng isang kulay pula na mansanas, hindi mo naman maiisip kaagad yung letter A, double P, L, N, E na word na apple. Ang unang maiisip mo, papasok sa iyo, pag binanggit ang salitang mansanas, ito ay isang klase ng prutas na pula. Pwedeng maisip mo siya na hindi lang isa, kundi mas marami. So, yung imagination, gumagana siya na higit sa nakikita ng literal na mata. Yung nakikita ng ating literal na mata ay higit ang kakayahan ng ating imahinasyon na mas higit mo pang makita kung ano yung nasa isip mo. And then, isa pa, sabi naman ng Yahoo Dictionary, magkaiba sila ng explanation. Sabi naman ni Yahoo, imagination is the ability to form mental images or things that are not present to the senses or not considered to be real. Na ibig sabihin, ang imagination daw o imahinasyon ay may kakayahang bumuo ng mga imahin sa isip ng mga bagay na hindi naroon o pandama o hindi itinuturing na totoo, na real. So, ibig sabihin, mas higit pa siya. So, ibig sabihin, pag pinag-usapan natin salitang imagination, yan. So, it means imagination is the ability to see something with your mind that you cannot see with your natural eyes. Nahigit pa siya. Ito'y kakayahan, ang salitang imagination, ito'y isang kakayahan o imahinasyon na makikita sa isip ang mga bagay na hindi nakikita ng natural na mata. Kaya nga may kasabihan sila Sabi nila, you see more when your eyes is closed. Mas marami kang makikita kapag nakapikit ang iyong mata kaysa sa dilat ang iyong mata. So, ang imagination, kaya mong lumika ng isang senaryo o ng isang sitwasyon na higit sa nakikita ng iyong pisikal na mata.
Kaya nga pag binanggit ang apple, pwede sa iyong imahinasyon ay mapuno ito ng apple, itong kwarto na ito. Pwedeng isa lang, depende kung ano ang gusto mong isipin. Ngayon, tuloy natin. Ngayon, yung word na yetzer naman, ito po ay Hebrew word na the word yetzer is the Hebrew word for mind. Now, anong kinalaman niyan sa imagination? Now, tingnan po natin. Sa Isaiah chapter 26 verse 3, sabi niya rito, "You will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you." Na yung salitang mind yan, sa Hebrew word, ang ginamit ay yetzer. Na ang isang ibig sabihin niyan ay mind. Now, yung salitang yetzer, meron siyang dalawang literal meaning. Imagination and conception. Nailagay ko ba? Yan, same din po na ginamit yan, Genesis chapter 6 verse 5. Basahin din natin. Sabi niya, ng Genesis chapter 6 verse 5, dito, sabi niya rito, "And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination," ang ginamit niya po sa Hebrew word, ay yetzer, "of the thoughts that of his heart was only evil and continually." Now, yung salita na yan, yetzer, ay merong dalawang literal meaning na imagination and conception. Ibig sabihin, pagdadalang tao. Conceive. Now, tingnan natin yung word na conception. Sabi niya rito, nasabi niya, no imagination, no conception. No conception, no delivery. In natural, kung ano man ang pinaglilihi ng isang tao, yun ang kanyang ipagbubuntis. At kung anong yung ipinagbubuntis, yun ang iyong ipapanganak. Di ba? Kung ikaw ay nagdadalang tuta, siyempre, ipapanganak mo tuta. Pero kung ikaw ay nagdadalang tao, ang ipapanganak mo tao. Now, ang ating isipan, kumbaga siya ay, parang sinapupunan. Spiritual na sinapupunan na kung ano ang ini-imagine mo, kung ano ang iniisip mo, ang iyong ipagbubuntis, yun ang makikita sa natural. Kaya kung ano ang laging iniisip ng tao, malaki ang posibilidad na yun ang mangyayari sa kanya. Kaya nga kung ang isipan natin, ang ini-imagine natin ay mga negatibong bagay, ang ipapanganak mo, ang iluluwal mo sa iyong buhay ay negatibong sitwasyon. Kaya mahalaga na binabantayan natin ang ating mga pag-iisip kasi sa totoo lang, di ba sabi nga, ang devil hindi niya kayang basahin ang laman ng ating puso, pero kaya niyang mag-suggest sa ating isipan. Kaya niyang maglagay. Alam niyo ba, minsan nga ang isip, kahit di ka nag-iisip, kusang nag-iisip eh. Minsan nakaupo ka, biglang, bakit bigla ako naalala yon? May biglang pumapasok sa isipan natin. At ito ang problema. Mas mabilis tayong mag-isip ng negatibo kaysa mag-isip ng positibo. Pag ang sitwasyon ay hindi maganda, ito po ang totoo. Ewan ko lang kung maniniwala kayo, 90% mas mabilis ang negatibong naiisip natin kaysa positibo ang ating maisip. Kasi in natural, yun ang katotohanan nito, ipinanganak kasi tayong makasalanan at pinanganak tayong merong matigas na ulo. No, lahat ng taong ipinanganak ay ipinanganak na makasalanan. Wala naman nung ipinanganak ay born again kaagad. Ano yun, ang bilis naman. Pag silang mo, born again kaagad. Diba, sabi nga nung isang pastor, tandaan nyo, walang apo ang Diyos, puro anak lang. Hindi ibig sabihin, pag born again ang tatay, born again din ang anak. Sabi niya, walang apo ang Diyos. Kaya kayo mga tatay, dapat ang mga anak nyo maborn again din. Now, lahat tayo ay ipinanganak na makasalanan. At dahil tayo ay pinanganak na makasalanan, ipinanganak tayong merong negatibong kaisipan. Contaminated ang ating spiritual life.
At mas madalas, nag-iisip tayo ng mali. Mas madalas, nag-iisip tayo ng tama. Ngayon, na-born again ka ngayon, nung ma-born again ka, hindi naman mind mo ang na-born again. Ang unang na-born again ay ang spirit natin. Ang ating spiritual. Kaya nga sabi nila, ang labanan, ang tunay mong kaaway ay yung nasa loob. The enemy within. Nandoon yung kalaban. At ang una mong kalaban, yung sarili mo. At ang una nating kalaban ay ang ating negatibong pag-iisip. Kaya nga kailangan natin lagi ng Word of God. Kasi ang salita ng Diyos ang bumabago ng ating pag-iisip. Kaya kapag ang iniisip mo ay laging nega, ay nega ang mangyayari sa buhay natin. Kasi yun ang iluluwal mo eh. Diba? Kung ano ang iyong ipinaglihi, yun ang iyong ipagbubuntis. At kung ano ang iyong pinagbuntis, yun ang iyong iluluwal. Kaya nga yung buhay mo ngayon, resulta yan ng iyong ipinaglihi at ipinagbuntis sa iyong isipan. Kaya kung gusto natin na magandang buhay, simulan natin baguhin ang ating pag-iisip. Doon siya nagsisimula. Kaya mahalaga na maunawaan natin na ang Diyos binigyan ka ng isip, gamitin natin ang isip na yan sa tama. Kaya nga, may payo si Paul in Romans chapter 12, verse 1. Ano sabi ni Paul? Saka sa verse 2, sabi niya, kaya nga mga kapatid na minamahal, ipinamamanhi ko sa inyo ayon sa masaganang awa ng Diyos, ialay ninyo ang inyong mga sarili bilang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Kanya. And then idinugtong niya kagad in verse 2, magbago na kayo ng pag-iisip. Na mabago. Be transformed by the renewing of your mind. Para ang ating buhay, ang ating sarili ay may offer mo sa Diyos ng tama at kalugod-lugod, baguhin mo muna ang iyong isip kasi hindi mo magagawang ibigay sa Diyos ang iyong buhay ng tama at kalugod-lugod sa Kanya kung hindi mo naman mauunawaan kung ano ba talaga ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. At paano maunawaan ng taong kanya ang kalooban ng Diyos, baguhin mo ang iyong pananaw. Baguhin mo ang iyong kaisipan. At ang bumabago ng kaisipan ay ang salita ng Diyos. Amen po? Kasi sa totoo lang, yung nakikita lagi ng ating mata pumapasok sa ating isipan. Di ba? At kung ano rin yung ating laging naririnig, pumapasok din sa ating isipan. Kaya nga pag mali ang impormasyon na yung tinanggap, mali ang tatanggapin ng iyong isip. At kapag mali ang iyong pinaniwalaan, mali ang iyong magiging application. Ano ang resulta? Mali rin. Yan, tuloy natin. Now, our imagination is powerful force. So, makapangyarihan siya. Now, tingnan nyo po, bigyan ko kayo ng halimbawa. Why Jesus often used parables in His teaching? Napapansin nyo ba, kapag si Jesus ay nagtuturo, malimit siyang gumamit ng parable. No, malimit siyang gumamit ng kwento. No, yung mga talinghaga, storyteller si Jesus Christ eh. Kapag siya nagtuturo. Meron isang halimbawa dito sa Gospel of Matthew, Matthew chapter 6 verse 25. Basahin natin sa Tagalog. Sabi niya, nahihirapan. Basahin nga natin sa Tagalog. Hindi, nakaganon ako eh. Lalapit ako. Sabi niya rito, sabi ng Matthew 6:25, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay o tungkol sa damit na kailangan ng iyong katawan, hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. And then in verse 26, bilis naman. Sabi niya in verse 26, kaya't masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila naghahasik ni nagaani o kaya'y nagtitipon sa banga, gayon man pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Kaya't sabi niya, hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Napansin niyo po, sabi ni Jesus, masdan niyo ang mga ibon. Isipin niyo yung mga ibon. Nakita na ba kayo ng ibon?
Yan, ibon. Ibon. Sa Pampanga, pag nakarating ka ron, ibang ibon doon. Hindi lumilipad ang ibon doon. Merong part sa Bisaya, iba rin yung ibon, hindi rin lumilipad. Langgam naman. Now, tingnan niyo po, sabi ni Jesus Christ, masdan niyo itong mga ibon na ito. So, kumbaga, binubuksan ni Jesus yung imagination ng mga tao. Now, imagine niyo yung mga ibon. Sila, hindi naman nagtatrabaho, hindi sila nag-iipon, and yet, pinapakain sila. Kayo pa kaya na mas higit kayong mahalaga sa mga ibon na ito, ang hindi ibigay ng Diyos ang iyong pangangailangan. Kasi sa mga unang talata niyan, sinabi ni Jesus, huwag kayong mabalisa. Tungkol sa inyong kakainin, tungkol sa inyong daramtin. Ngayon sabi, kumbaga, binubuksan ni Jesus yung kanilang imahinasyon. Masdan nyo itong mga ibon, isipin nyo yung mga ibon. Sila, ipinuprovide ng Diyos ang pagkain, hindi sila pinababayaan, bakit ka mag-aalala, higit ka pa kaysa mga ibon? Bakit hindi kayang isupply ng Diyos ang pangangailangan mo? Kaya kapag nag-aalala ka, maghanap ka ng ibon. Hindi naman. And then in verse 28, sabi niya, o bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Now, tignan niyo po, sabi niya rito, now, tignan niyo po yung mga bulaklak na yan. Sabi niya nga sa mga sumunod niyan, kayo pa kaya hindi ibigay ng Diyos ang mga pananamit. Sabi niya, kung ultimo nga si Solomon, ang gaganda ng kanyang mga kasuotan, pero hindi siya nakapagsuot ng kasing gaganda ng mga bulaklak na yan sa kaparangan. Yan, paglipas ng panahon, iginagatong sa kalan. Pinasisibol ng Diyos, pagkatapos ay sinusunog din. Sabi niya, kayo pa kaya na hindi damtan ng Diyos? Kaya sabi niya raw, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Amen po? Kasi ang pag-aalala ay nasa isip lang. Alam niyo po yung pag-aalala o pagkabalisa? Ang pag-aalala ay pag-iisip sa isang bagay na ayaw mong mangyari sa iyo pero iniisip mong nangyayari. Diba? Ang pag-aalala ay pag-iisip sa isang negatibong sitwasyon na ayaw mong mangyari sa iyo pero iniisip mong nangyayari. Tingnan nyo, ganito, bigyan ko kayo ng halimbawa. Sabi nila, kadalasan, pag malapit na ang katapusan ng buwan, mas maraming alalahanin. Ay may nagsabi sa akin, Pastor, di ka ba natatakot? Malapit na ang end of the world. Kasi darating na si Jesus. Sabi ko, hindi nakakatakot ang end of the world. Ang nakakatakot ang end of the month. Mas nakakatakot yan kasi maraming bills pag end of the month. Now, tignan nyo po. Pag dumating na ang bills at wala ka pang pera, ang unang naiisip mo, lalo na pag kuryente, paano pag dumating na yung bills, tapos wala pa akong bayad, paano yan pag naputulan kami ng kuryente? Ang hirap pa naman ng walang kuryente. Di ba mainit? Tapos yan, magbabayad na naman ako ng internet. Paano? Kailangan pa naman namin. Hindi ko na nasusubayan yung pinapanood ko sa Netflix. Nakakailang episode pa lang ako. Tignan nyo po wala pa yung sitwasyon, hindi pa nangyayari, pero sa isip mo, nangyayari na. Diba? Sa mga magulang ganito, kapag yung mga anak ay alanganing oras, hindi pa umuwi, kung ano-ano na iniisip ng mga magulang. Ako, ano kaya nangyari sa anak ko? Dapat gantong oras nandito na yun. Naku, baka natahanan na. Diba? Mas mabilis, negatibong iniisip natin kaysa positibo. See? Kaya ang pag-aalala ay pag-iisip sa isang sitwasyon na ayaw mong mangyari pero iniisip mo nangyayari. Kaya sabi ni Jesus, pag dumaraan kayo sa ganyang sitwasyon, i-imagine ninyo kung paano ang Diyos nagpo-provide. Kung paano ang Diyos sa sitwasyon na hindi maganda ay kaya niyang mag-supply.
pinapaalala ni Jesus na lagi niyong isipin na meron kayong Ama na provider. Amen po. So, hindi ko naman sinabing hindi tayo nakakaranas ng pag-aalala. Nakakaranas tayo ng pag-aalala, kaya nga nire-remind tayo na pag dumaan ka sa isang sitwasyon na meron kang mga alalahanin, isipin mo lagi na meron kang Ama sa langit. Amen po? Yan. Tuloy natin. Now, tignan nyo po, ito naman po ay halimbawa nito kay Abraham. Pansinin niyo po, nung tinawag ng Diyos si Abraham, at nangako ang Diyos kay Abraham na siya ay pagpapalain at bibigyan ng anak, sabi ni Abraham, wala naman akong anak eh. Sigurado ang magiging tagapagmana ko ay yung aking alipin. No, sabi niya, yun ang magiging tagapagmana ko. Pero nung sabi ng Lord, kinausap siya na, tara, punta ka sa labas. Sabi ng Lord sa kanya in Genesis 15:5, then he brought him outside and said, look now toward heavens and count the stars if you are able to number them. And he said to him, you shall your descendants be. No, sabi ng Panginoon, tumingala ka sa langit kasi sabi niya, hindi naman ako wala naman akong anak. Di tagapagmana ko yung aking kahanang kamay. Si Eliezer. Pero sabi ng Lord, punta ka sa labas. Tumingala ka, nakikita mo yung mga stars na yan. Isipin mo, imaginein mo, ganyan karami ang iyong magiging anak. Hindi mo mabibilang yan. Ganyan karami ang ibibigay ko sa iyo. Actually, hindi lang naman si Isaac ang naging anak ni Abraham eh. Marami pa siya, nagkaroon pa siya ng ibang asawa at nagkaroon pa siya ng supling. Kaya makikita niyo po kung paano binless ng Lord. Kumbaga, pinakita na kaagad ng Diyos kay Abraham ang mga bagay na ito, na ito ang lagi mong isipin. Ito ang lagi mong ilagay sa iyong kaisipan kung paano kita gagawing ama ng maraming bansa. Kaya nga in verse 6, sabi ron, and he believed in the Lord, and accounted it to him for righteousness. Sinampalatayanan ni Abraham ang sinabi ng Diyos at ibinilang yon na katwiran sa kanya. Wala pa yung batas niya, no? Now, tuloy natin. Now, how do you imagine yourself? Now, paano natin iniisip yung ating sarili kapag dumaraan tayo sa mga sitwasyon na hindi maganda? Minsan nga, na-share ko to sa aming pastor's fellowship. No, sabi ko nga, dumating po ako sa point, minsan nagtanong ako sa Lord. Kasi yung sitwasyon di maganda eh, nagsisimula ka eh. Sabi ko, pumasok sa isipan ko eh, habang umagang-umaga, habang nagkakape ako, biglang pumasok sa isip ko, sabi ko, paano kung itong pinaniniwalaan kong Jesus ay hindi naman pala totoo? Paano kaya itong Biblia na binabasa ko lagi ay hindi naman pala totoo? Na kung sabi ko, mahalin mo, baka totoo yung mga mga Muslim, sila pa ang totoo eh. O kaya sila pa yung totoo, itong mga Buddhist na ito. Sabi ko, paano kung hindi naman ito totoo? Sabi ko, nagsasayin lang ako ng oras at panahon. Pero alam niyo po, maya-maya, nilid ako ng Lord. Sabi ko, nanindigan ako, sabi ko, hindi. Kahit anong sabihin ng mundo, kahit anong sabihin ng sitwasyon, naniniwala ako na ang Biblia ay salita ng Diyos. Naniniwala pa rin ako na si Jesus ay Diyos. At naniniwala ako ng aking sinasampalataya ng Diyos ay Diyos na totoo. At naniniwala pa rin ako na ako ay lubos na pinagpala at pinaburan ng Diyos. Hindi man maniwala ang tao, hindi man pumapabor ang sitwasyon ko ngayon, pero naniniwala pa rin ako na ako ay pinagpala ng Diyos. Amen po? Now, kasi mahalaga yan kung paano natin tinitignan yung ating sarili kapag ang sitwasyon ay hindi pumapabor sa atin. Kasi kapag maganda ang sitwasyon at pabor sa'yo, bless na bless ka. Di ba ang sarap sumamba, nagtatatalong ka pa nga eh. Pag nag-worship, talagang tulo pa luha mo, talagang feel na feel mo ang presence ng Lord. Kasi yung blessing talagang nagmamanifest physically ay talagang may pagsisigawan mo at may iwawagayway mo na ang Diyos na sinasamba ko ay totoo.
Pero pag dumaan ka na sa sitwasyon na talagang wala na, ay doon nasusukat ngayon hanggang saan mo kayang maniwala. Amen po? Now, sabi niya rito, because how you see yourselves determine your potential. Kung paano mo tinitignan ang iyong sarili, yan ang magpapasya ng potential sa buhay mo. Now, tuloy natin. Sabi rito, in Proverbs chapter 23 verse 7, sabi ng NASB translation, for as he thinks within himself, so he no? So he is. Kung ano yung iniisip mo, ikaw yun. Kumbaga, yung buhay mo ngayon ay resulta yan na ipinanganak ng iyong ipinaglihi sa iyong isipan. Kaya sabi ng Proverbs, kung ano daw yung laging iniisip niya, siya yun. Kaya sabi ko kanina, yung conception, kung ano ang ipinaglihi mo, yun ang iyong ipagbubuntis. At syempre, kung ano ang iyong ipinagbubuntis sa iyong kaisipan, yun ang ilalabas. Yun ang magmamanifest sa labas. Kaya kung ano lagi ang nasa isip natin, ini-imagine natin, yun ang mangyayari sa atin. Yun ka. Sabi ng Book of Proverbs. Now, sabi niya rito, yan, mabilis na lang. Now, paano dapat natin tinitignan ang ating sarili o paano natin dapat tinitignan ang Diyos sa panahon na dumadaan ka sa hindi magandang sitwasyon? Now, paano natin nakikita ang ating sarili sa harapan ng Diyos? Unang-una, bakit biglang nawala? Okay. Yan. See yourself as God sees you. Paano ka ba tinitignan ng Diyos? Minsan, iba yung pagtingin natin sa sarili natin kung paano tayo tinitignan ng Diyos. Now, sabi rito, yan. See yourself as God sees you. Sabi niya rito, God sees you through Christ. Alam niyo ba, tinitignan tayo ng Diyos katulad ng pagtingin niya kay Kristo. Kung paano si Jesus ay minamahal ng Ama, ikaw din ay minamahal ng Ama. Kung paano si Jesus ay kinalulugdan ng Ama, ganun din kinalulugdan ka ng Ama. Kung paano tinitignan ka ng Diyos na may pagmamahal, ganun mo rin tignan ang iyong sarili kung paano ka minamahal ng Ama. Kung paano ka minamahal ng Diyos. Sabi niya nga minsan may napakinggan ako nito sa Facebook. Sabi nung isang speaker, parang seminar pinag-uusapan nila about business. Kasi nagrema sa akin yung bagamat walang namang kinalaman sa spiritual, pero na-catch yung isipan ko. Sabi niya, katulad sa business, sabi nila, kapag ang mga product daw ay hindi mabili, ang ginagawa raw nila, ibinababa ang produkto para mabili. Ma-dispose kagad. Sabi nila, ibaba natin ang produkto. Pag hindi tinatangkilik, ibaba natin ang presyo. At least, sabi niya, makakuha tayo ng sales kahit mababa lang. Sabi niya, mali yan. Dapat ang gawin nyo, itaas nyo. Itaas nyo ang value. Sabi niya, pagandahin nyo. Bigyan nyo ng magandang value. Pagandahin nyo ang presentation. Huwag nyong ibaba ang value ng inyong produkto para lang tangkilikin ng tao. Sa halip, itaas nyo ang value ng inyong produkto para tangkilikin ng tao. And then, nakatch ako doon kasi sabi ko, minsan ganito sa maraming Kristiyano, binabalyo ka ng Diyos pero ang baba ng tingin natin sa ating sarili. Paano mo binabalyo ang iyong sarili? Paano mo pinapahalagaan ng iyong sarili katulad ng pagpapahalaga sa iyo ng Diyos? Amen. No, paano natin tinitignan? Kaya minsan, nakats ako ng Lord, sabi ng Lord sa akin, huwag mong ibababa ang value mo dahil lamang sa sitwasyon na yung nararanasan. Hindi kita tinawag para diyan. Kaya sabi ko, Lord, hindi naman siguro pride na matatawag yon. Pero kung meron man akong pride, ito ang pride ko. Yung paano ako binabalyo ng Diyos. Yun lang ang aking may pagmamalaki.
Huwag nating ibaba ang value natin bilang Kristiyano. Huwag natin ibaba ang church. Ngayon, pansinin niyo po, sa social media, agawan ng tao eh. Agawan ng listeners. Pag maganda ang preaching, pag maganda ang salita, kaya nga sabi ko, Bishop, may pinanood ako eh. Sabi ko, Bishop, no, tignan nyo, mukhang tama. Tunog tama, pero may tama. Sabi ko, ang galing lang ng preacher eh. Pero sabi ko, pag nakita mo talaga, in the view of grace, sabi ko, hindi yan. Hindi yan ang purpose ng Lord, ang kaligtasan para sa lahat. Ibinigay para sa lahat. Minsan ang church, ibinababa ang value. Dapat mas tinataas natin ang value ng simbahan. Mas naiaangat ang church. Honestly, sa totoo lang pong mayan ng simbahan, pagandahan. Hindi naman tayo against doon, no? Hindi tayo against doon. Talagang ako, sabi ko, natutuwa ako. Pag pumunta kami sa church, sabi ko, wow, ganda ng simbahan na to, ganito rin maging simbahan ko. Pagandahan ng presentation, pagandahan ng praise and worship, pagandahan ng preaching, talaga naman. Pero minsan nakikita natin yung value ng Word of God, wala. Kasi ang tao minomotivate. Alam, minomotivate? Kung ina-hype na lang eh. Alam, parang naranasan yung mata ng mga networking business. Kasi alam nyo, yun po yung trabaho ko dati. Nag-speaker po ako sa mga networking company. Ay, grabe ako mag-motivate. Talagang paglalabasin kita ng pera, tatlong ulo. Pag minotivate kita. Naging trabaho ko po dati yun. Naging nagpe-present po ako ng marketing plan. Ay talagang ipapakita ko sa marketing plan. Sa isang araw, kayang bang kumita ng 25,000? Isang araw lang yun. Siyempre, motivated ka. Wow! May sigawan pa doon. Power! Ay talaga, power! 3 heads, maglalabas. Ilang buwan lang, sarado yung company. Alam po, may experience po ako dyan. Punta pa ako ng Calapan, Mindoro, present ako sa mga teacher. Talagang nag-join sila. May 3 heads. Pag uwi ko ng Ortigas, mga ilang linggo, nagsara yung company. Kasi bankrupt daw. Tinatawagan ako. Pastor, ano na po nangyari? Sabi ko, di ko po alam. Biktima rin po ako. Pero meron naman mga maayos na hindi naman sinasabi natin. Minomotivate ang tao, ina-hype lang ang tao, pero in reality, yung value ng Word of God nababaliwala. Kasi alam niyo po, ang meron lang talagang kakayahan bumago sa tao, hindi naman yung ganda at galing ng preaching eh. Kahit mahusay yung speaker, kahit gaano kagaling ang pastor, hindi naman yung husay at galing ng mga ngaral. Ang Diyos pa rin ang bumabago. Amen po. Ang kailangan ng tao na yan, magkaroon talaga ng personal experience sa Panginoon, karanasan sa Diyos. And yet, gagamitin ng Diyos ang pastor. Gagamitin ng Diyos ang mensahe, ang salita niya, para maabot ang taong ito. No, hindi sa ganda ng simbahan. Amen po. Pero mahalaga dito, unang-una, makita natin ano ba talaga ang layunin ng Lord. So, see yourself as God sees you. And then, pangalawa, see yourself through God's Word. No, ang basihan lagi natin dito, ano ba ako sa harapan ng Diyos? Sa ibang, may mga grupo nga eh. Ang kanilang tagline ay, I am Charito. Biblical naman yon. Kasi ibig sabihin ng charito ay richly blessed and highly favored. Yun ang kanilang declaration. Charito o. Richly blessed and highly favored. Kasi yun ang tingin sa atin ng Diyos. Dapat ganun natin nakikita ang ating sarili. And then, see yourselves through God's Word. Ang basihan natin ay kung ano ang sinasabi ng Word of God sa atin. Hindi yung sinasabi ng yung marites na kapitbahay. Ay nako, pag ikaw ay nakikinig lang kay marites, ay susunod marites ka na rin. So see yourselves through God's Word. Sabi niya, conceive the Word of God, meditate the Word of God. Kaya kung babalikan natin yung salitang yes, sir, imagination and conception,
dapat yung Word of God ang ating minimeditate every day. Kaya ngayon ang payo ng Diyos kay Joshua, meditate my word day and night. Gabi-gabihin mo, araw-arawin mo. Yung salitang meditation, katumbas po yun ng imagination. Tignan nyo po, pag may problema ka, lagi mo siyang iniisip. Naglalaba ka, iniisip mo yung problema mo. Nagdadrive ka, iniisip mo pa rin yung problema mo. Bago ka nga matulog, iniisip mo yung problema mo eh. Sigurado pagising mo, yung problema mo pa rin ang iniisip mo. Tignan niyo po, ang minimeditate niya day and night, problema. Lahat ng kanyang ginagawa, ang minimeditate niya problema. Sa halip na problema ang iyong i-meditate, ang i-meditate mo, Word of God. Yun ang imaginein mo lagi. Yun ang isipin mo lagi. Pag may ginagawa ka, meditation, katulad din yan ng pag-aalala sa problema, iba nga lang ang ginagawa mo, in a positive way. Hindi ka nag-aalala, kundi nagtitiwala ka. Amen po? Ang meditation, hindi lang naman yung pagbabasa ng Biblia na 5 chapters a day, na kapag hindi ka nakapag 5 chapters ay kulang yan at hindi matutuwa si Lord. Kulang ang blessing mo. Kaya ka pala ganyan eh. Saglit ka lang magbasa, 1 chapter lang eh, nakakatulugan mo pa. Diba? Kaya naman pala ganyan ang spiritual life mo eh, 5 minutes ka lang kung mag-pray. Now, hindi ko naman po sinasabi na kapag mahaba, pag 5 minutes ay okay na yon. Now, depende kasi yan sa ating pakikipag-ugnayan sa Lord. Ibig sabihin, hindi natin binibigyan ng oras ang Panginoon. Na wag po natin bigyan ng oras. Ako nga may experience ako sa Lord, sa Lord eh. Nililid ako ng Lord na mag-worship, umagang-umaga. Sabi ko may gagawin ako, sabi ko sa Lord, Lord, mamaya pag natapos ko ito, maglalaan ako ng oras. Sabi ko talaga sa Panginoon, Lord, maglalaan ako ng oras sa aking pananalangin. And then nung matapos ko na yung ginagawa ko, magpe-pray na ako, walang kumbaga walang tugon ng Lord. And then nanahimik ako. Nung manahimik ako, nagsalita ang Lord. Sabi ng Lord sa akin ito, hindi ko naman hinahanap ang mahabang oras mo. Ang hinahanap ko lang yung agad na pagtugon mo. And then doon ko nakita, hindi yung time na inilalaan mo, kundi kung gaano ka mag-respond sa Diyos, sa kanyang panawagan. Amen po. So see yourselves as through God's word. Sabi niya rito, yan, saan na ba ako? Sabi niya, picturing what God's word says about you, seeing things on the inside by meditating on every scripture. Meron pong binanggit sa Book of Philippians, dito po ako magtatapos. Yan. In Philippians chapter 4, verse 8, sa mga unang talata niyan, sa verse 6 and 7, alam niyo po kung nando sa Philippians chapter 4, sabi niya, sa verse 6, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And then sinabi niya sa verse 7, okay, talin na natin sa verse 8. Sabi niya sa verse 8, sa kanya pinasok to eh. In verse 8, yan, bigla. Final na rin siya. Ayan, yan. Finally, sabi niya, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Kasi doon sa naunang verse, sinabi niya, do not be anxious. Huwag kayong mag-alala, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay sa halip. Manalangin kayo ng may pasasalamat, sabi niya sa verse 7, at ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong mga puso. And then, sabi niya, sa kahuli-hulihan mga kapatid, sabi ni Paul, kung ano man yung mga bagay na totoo, sabi niya, lahat ng bagay na ito ang lagi niyong isipin. Mga kapuri-puri, sabi ni Pablo, yun ang inyong isipin. Sabi niya nga, think about such things. Sa halip na mag-alala ka, ang isipin mo yung mga bagay na kapuri-puri, mga bagay na totoo, katanggap-tanggap,
sa Panginoon. Yun ang tagubilin ni Pablo. Kaya tinitignan natin lagi ang sarili natin, ang basihan natin sa ating buhay espiritual, ang ating laging tinitignan, hindi yung sinasabi ng ibang tao sa atin, hindi yung sinasabi ng sitwasyon, kundi kung ano ang sinasabi ng Diyos, kung paano niya tayo tinitignan. At ano ba ang sinasabi ng Word of God sa iyong sitwasyon? Amen po. And sabi roon, kung ano ang laman ng isip, yun siya. Kung ang laman lagi ng ating isipan ay ang Word of God, kung ang ating laging ipinaglilihi ay ang salita ng Diyos, at yun ang ating ipagbubuntis, yun ang lalabas sa atin. Kung ikaw ay richly blessed and highly favored, yan ang ipapanganak natin. Makikita natin na tayo ay lubhang pinagpala at lubhang pinaburan. Ang lagi lang naman natin ditong tinitignan ay ang tinapos na gawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Tandaan po natin, anuman ang sitwasyon, kung ikaw ay pinagpala, mananatili kang pinagpala. Amen. Ang lagi nating batayan, ang lagi nating tinitignan, ang lagi nating inaalala ay ang tinapos na gawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. It is finished. Tapos na ang lahat. Si Jesus ang hangganan ng lahat ng ating mga problema. Si Jesus ang hangganan ng lahat ng sakit at karamdaman. Ang lahat ng yan ay tinapos ni Jesus. At nung siya'y ilibing at muling mabuhay, yan ay kanyang pinagtibay. Kaya matibay ang ating pananampalataya. Yan ay sinelyuhan ng kanyang muling pagkabuhay. Amen po. Kaya lagi tayong nakatingin kay Jesus, siya ang lagi nating inaalala. Siya ang lagi nating iniisip ng kanyang kamatayan sa cross hanggang sa kanyang pagkalibing at pagkabuhay ay nagdulot ng malaking pagpapala sa atin. Ang blessing natin hindi dahil karapat-dapat ka. Ang blessing mo, yan ay dahil kay Jesus. Hindi yung magagawa mo, hindi yung ginawa mo, kundi yung tinapos na gawa ni Jesus. Hindi yung husay at galing natin. Hindi sa lahat ng panahon magaling ka. Hindi sa lahat ng panahon mahusay ka. Pero salamat sa Diyos at salamat sa Panginoong Hesus kasi tinitignan tayo ng Ama katulad ng pagtingin niya kay Kristo. Alam niyo ba kung gaano ka kahalaga sa Diyos? Ang halaga mo sa Diyos ay kasing halaga ng Panginoong Hesukristo. Ang pag-ibig sa iyo ng Diyos ay katulad ng pag-ibig niya kay Jesus. Amen? Tayo po'y manalangin. Purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon. Aming Diyos, salamat po sa iyo. Salamat sa iyong kabutihan, salamat sa iyong kadakilaan, salamat sa buhay na iyong kaloob. Na ang buhay na ito na iyong binigay sa amin ay hindi po masasayang, Panginoon. At salamat sapagkat merong Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing at muling nabuhay, at ang bagong kasunduan ay pinagtibay. Kaya ngayon, sa iyong harapan, O Diyos, kami ay lubhang pinagpala at lubhang pinaburan. Hindi dahil sa aming mga gawa, hindi dahil sa aming pagsusumikap, kundi ito'y dahil kay Hesukristo. Kaya kami ngayon ay nakatingin lagi kay Jesus. Salamat sa bawat isang naririto, ang pagpapala mo ay patuloy na dumaloy sa kanilang buhay. At maging sa lahat ng inaabot ng mensahe na ito sa alam mga tahanan na nanonood, inaabot ng mensahe ng iyong salita, I pray, Lord God, continue to bless them. At kung merong sakit, karamdaman, dinideclare namin ang ganap na kagalingan sapagkat ito ay tinapos mo doon sa cross of Calvary. Sabi mo, by the stripe of Jesus, we had been healed. Salamat, O Diyos, sa kagalingan. Salamat, O Diyos, sa pagpapala. Hindi lang pagpapalang spiritual, maging pagpapalang material, maging pagpapalang pinansyal. At patuloy pong maging bukas ang oportunidad
sa buhay ng bawat isa. Ang pabor na galing sa iyo, O Diyos, ay pabor din na matatanggap namin sa ibang tao. Salamat sa iyo, aming Ama. Lahat ng karangalan, kapurihan ay tanging sa iyo magpakailanman. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen.